thank you for what you have done on the cross for us, oh God. Lord, hindi kami makakatayo rito, Panginoon, kung hindi dahil sa kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa'yo. Lord, umulan o umaraw, Panginoon, pupurihin ka namin, oh God, because Lord, you are worthy of our praises. You are worthy of all the worship and all the voices of your people, Panginoon. Lord, kulang pa itong palakpak namin. Kulang pa itong pagdadasal namin, Panginoon. Kulang pa itong pag-awit namin today. But Lord, we will just gonna worship you out of the abundance of the love that you have given us, oh God. And so, Lord, today, allow your people, God, to just worship you, Panginoon, with the joy that comes from you alone, Panginoon. Lord, maraming salamat. We give you all the glory, Panginoon, for this day, oh God. And Lord, allow the Holy Spirit to freely move in this place, Panginoon, para pagtapos ng worship na ito, Panginoon, our hearts will be transformed into your likeness, oh God. Lord, we love you, we adore you, we magnify you, and we worship you in Jesus' mighty name. And everybody shout, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin palakpakan ng Panginoon. Sabay-sabay nating ideklara ang ating pasasalamat sa Kanyang ginawa. Hallelujah! We say, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, upon His only Son. For you live, you die, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, let's continue to worship the Lord. Declare, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, for His only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, oh God. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's continue to worship the Lord and declare that what He has done on the cross is because He is faithful. All together we sing this to our King of Kings. 'Cause you came near from the Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the
faithful, that God has done something, a lot, something for you. And He has been faithful for your life since yesterday, today, and for tomorrow. Ang lahat ng naniniwala, let us all declare a hallelujah sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Come on, sabay-sabay tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah for all you've done. We sing hallelujah for all you've done. 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 Hallelujah. Hallelujah for all you've done, God. Lord, we thank you, God. We lift our praises. We lift our worship, Panginoon. Lord, walang hanggang pasasalamat sa iyong ginawa, oh God. And so, Lord, allow your people, Panginoon, once again to be reminded of this word. Allow us to grasp promises for us, oh God. Church, today, ito yung isa puso natin. Ito yung tandaan natin. It says here in the word of the Lord from Deuteronomy 7 verse 9, sabay-sabay po nating basahin. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep Him commandment. His commandments. Ayaw, palakpakan po Panginoon. Hallelujah. Sinong naniniwala na tapat ang Panginoon? Itaas nga po yung kamay ng mga naniniwala that God is God, that He is faithful, that He keeps His promises, that He keeps His covenant for us. Church, if you believe in that, ang sabi ng Panginoon, love Him and keep His commandments. Hindi lang tayo aawit, hindi lang tatayo, pero susunod tayo sa gusto niyang gawin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. And so today, church, there's no room here for any doubt. There's no room here for any fear. There's no room here for the works of the enemy. Because God is God. Ang Panginoon natin, sabi sa kanyang salita, He is faithful for 1,000 generations. Hindi lang siya tapat noon, hindi lang siya tapat ngayon, pero tapat ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. He will be faithful forevermore. He will be faithful until the very end of the days to come. And so let us continue to worship the Lord, knowing that He is the God of the covenant. Hallelujah. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. He is a faithful God, and He keeps His covenant
glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. In all the earth, we glorify. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. For the last time, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. It is good and it is great to celebrate the goodness of the Lord and His faithfulness for what He has done on the cross for us.
Kung hindi dahil sa kamatayan ng Panginoon, we cannot worship like this. We cannot praise Him like this. And so church, take this as a privilege na panghahawakan mo. Na anuman ang season na nilalakaran mo sa Panginoon, God is God. He is in control of your life. And He will be faithful. Not just yesterday, not just today, but He will be faithful to you forevermore. Hallelujah. Indeed, His love for us is everlasting. His mercy, His compassion for us is everlasting. Walang katulad ang Panginoon. And for 1,000 generations to come, He will still be faithful. And so, ang sabi lang ng Panginoon, we have to love Him and keep His commandments. So, hallelujah, God, Lord. Once again, Panginoon, we thank you for what you have done, Panginoon. As we move forward, Panginoon, sa first week, Panginoon, ng October na ito, God, Lord, we will move forward na panghahawakan namin, iintindihin namin, we will trust, we will believe, Panginoon, that you are faithful, God, Panginoon, and you keep your covenant for your children, Panginoon. Oh God, Lord, Ikaw na po ang bahala sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw na kakaharapin namin, oh God. We believe in you, Panginoon. Our trust is in you. Kaya Lord, walang takot, Panginoon, ang mamumuo sa amin, Panginoon, ang maglilid sa amin. Because Lord, naniniwala kami that the God we serve is powerful, is mighty. And so, Lord, we are your warriors, Panginoon. We are your armies, oh God, Lord. Hindi kami matatakot, Panginoon. Because, Lord, ang dala-dala namin ay ang pangako mo, ang salita mo, oh God. And Lord, nothing can stand against you and your word, oh God. Lord, we lift to you everything, oh God. Continue to allow the Holy Spirit to freely move in this place, in this church, and in our hearts. Hallelujah. Binabalik na namin sa Lord lahat-lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, O God, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng naniniwala na tapat ang Panginoon ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So you may now be seated. Morning po sa ating lahat. Morning. So today po, it's the first Sunday of October. And as tulad po ng nakagawian and ng utos din po ng Panginoon, ang alalahanin natin ang communion, ang why we are doing this basically is so we can remember what God has done for us. Unang-una sa lahat, how He loved us and He gave His only Son for us so we will be saved and redeemed from all our sins, all our past. And so today po, ako po ay naatasan na manguna ang communion na to. And meron lang po akong gustong basahin sa inyo
Sa 1 Corinthians 11, verse 27, if you have your Bibles with you, you can actually, pwede niyo pong kasabayan or pwede niyo pong basahin. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. And for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. And so today, we have an opportunity po. We have a chance to be able to really seek our hearts. We have a chance po to deal with the Lord kung ano po yung meron tayong tinatago or kung meron man tayong nararamdamang galit, meron man tayong nararamdamang inis, may nararamdaman man tayong hindi maganda towards sa ating kapwa, towards sa ating mahal sa buhay. And even if we have something to ask the Lord, now is the opportunity, now is our chance to do so. And so the Lord is telling us to examine ourselves is because bago po natin simulan yung communion, it is something that we need to also understand. We are doing this because unang-una sa lahat, minahal tayo ng Diyos. Amen. And pangalawa sa lahat is dahil mahal natin siya. Amen. We're not doing this because of culture. We're not doing this because gusto lang natin gawin. It's all because first Sunday, we ought to examine ourselves. Dapat nga po every day. Dapat nga po how as we walk in our faith, as we walk in our Christian lives, it is meant for us to be able to examine ourselves every day. Amen. And so today, so sa ating po communion, bago po natin tanggapin, let's allow ourselves to be in the presence of the Lord. And makita po niya kung ano yung nilalaman ng ating puso. Makita po niya kung ano yung nilalaman ng ating isipan. And higit sa lahat, ma-surrender po natin itong lahat sa Diyos bago ang lahat. Amen. Tayo po yung sumandaling manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo. And salamat sa pagkakataon na maalala namin, Lord, hindi lang po today, but every day, ang kabutihan niyo, ang pag-ibig niyo sa amin, kung paano ibinigay niyo, Panginoon, ang inyong anak na si Kristo sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kayo po, Panginoon, ang magsaliksik ng aming mga puso. Linisin niyo po ang aming mga isipan. Linisin niyo po ang aming mga nilalaman, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. And Lord, today we are about to partake, Panginoon, ng communion. And kayo po, Panginoon, ang manguna sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Sige po. Curse and love you do not fight. 1,000 men you'll crucify.
to cross, you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your might. You looked upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin ng For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, tayo pong lahat ay tumayo at umawit. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Praise the Lord. Ayan. Ayan. So, makakaupo na po tayong lahat. And salamat po sa Diyos. So, before po tayo magsimula, just wanna check with you, meron po ba tayong mga first-timers? First time pong dumating, dumalon. Thank you, Lord. So, the reason why we're asking po is, so after the service, we can all pray for you. And so we can also proclaim blessing to your lives. And salamat po sa pagdalo nyo. And since it's first Sunday po ng October, and as we know, for the month of October, it's our anniversary ng COG Imus. Yan. Masaya po ba tayo lahat? Amen. So it's the 13th year ng anniversary po ng COG Imus, and we would like to also encourage you to invite ng mga mahal nyo sa buhay, mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Isama po natin, makita po nila kung paano ang buhay, ang salita po ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Unang-una sa lahat. And just to let you know, on October 27 po, dalawa lang po ang service. Ang first service po natin will start from 10:30, which is technically our second service. So for October 27 po, first service po is 10:30, and then ang second service po is sa hapon, 3:30 to 5 p.m. And don't forget po, we also have shirt. If you want to be really in the spirit of our anniversary,
Pwede po tayo makiisa at suportahan po natin ang ating gawain. Ayan, paglabas po natin mamaya, makikita po natin ang ating mga kabataan na nangunguna sa ating mga t-shirt po for our anniversary. Ayan, amen. So today, excited na po ba tayong makarinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. So meron lang po akong gustong ipakita sa inyo. Ito po ay very common na nakikita natin sa... Ako, hindi ko mabilang kung ilang beses ko na nakita yung gantong klaseng saying. So makikita natin na we often hear, life is short, enjoy it. Tama, mali? And then, but we often forget, eternity is long, prepare for it. So, bakit ko po pinapakita ang litratong ito? Bakit ko po sinasabi yung saying na naririnig po natin almost every day, I would say, sa social media, enjoy mo lang kapatid, brother, gawin mo lang yung gusto mo kasi maiksi ang buhay. Sabi pa ng iba, ang buhay daw ay hindi na pahabaan, pasarapan na daw ng buhay. And so today, makikita po natin, meron bang biblical basis yung ganong klase ng saying? Kasi magandang pakinggan, magandang marinig na, oo nga naman, kumain ng taba. Kumain ka lang ng kumain ng aligi. Nako, pambira. Kasi masarap eh. O sino? Ako na nagsabing umorder ng 6 na packs ng tabaron. So yan. So makikita po natin mamaya as we move on, as we move forward, ano ba ang biblical basis ng, ano ba yung sinasabi ng mundo versus sa sinasabi ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. So makikita natin, maririnig natin often, they will often say, it's the journey, not the destination. Diba? May mga movies na nagsasabi, hindi, journey lang. Ang buhay is journey. So, kung paano mong ginagamit ang buhay mo, kung paano mo basically namumuhay sa mundong ito. Ngayon, malalaman natin mamaya, tama ba o mali? Or merong bang biblical basis? Or ano ba ang sinasabi ng Diyos when it comes to our Christian journey? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa lakbayin natin, sa lakad natin, sa takbuhin natin towards ano ba ang pagiging Kristiyano basically? Amen? So today, ang title po natin is Keep Moving Forward because ang title din po, ang theme for this month is Unstoppable. So as bilang para tayo hindi mapigilan, kailangan po ang lakad natin ay pasulong, hindi po paatras. Amen? So isa lang po nakita ko na naglakad ng paatras at pasayaw po niyang ginawa yun, si Michael Jackson. So hindi naman po lahat tayo makakagawa nun. Minsan ginagawa natin sa banyo, pero mahirap po maglakad ng paatras, maglakad ng nakatingin ka sa likod. So today, ang pag-aaralan po natin is sa Luke 17:32, remember Lot's wife. Napakahaba po ng ating verse today. And to give you context po, no, sa Luke 17:20 hanggang matapos po yung chapter 17, Jesus was actually discussing yung pagbabalik po niya. Ano ba yung mga signs? Ano ba yung mga dapat nating tignan? Ano ba yung mga dapat nating makita? So sinasabi po sa 17:20 na, or 22 yata, if I'm not mistaken, na tulad nung panahon ni Noe, na bago na binaha yung
the great flood, lahat po ay gumagawa ng usual things. Lahat ay nagpapakasaya, lahat ay ginagawa yung nag-aasawa, nagtatrabaho, usual things. Gayun din naman, sinabi rin ni Jesus na ganun din sa panahon ni Lot, na ang lahat ay kung ano rin lang din yung ginagawa. Ang masakit niyan, kasama po dun sa paggawa na yon is yung mga bagay na hindi naman natin dapat ginagawa as Christians, as someone na naniniwala sa Diyos. And so today, God is saying or telling us na matuto tayo kung bakit in-example yung asawa ni Lot. Bakit hindi si Lot? Bakit yung asawa niya ang in-example? Bakit niya pinapaalala sa atin yung asawa ni Lot? Makikita po natin as we move along. Ngayon, to give you background, ano ba yung buhay ng Sodom and Gomorrah before ito gunawin at before paalisin doon yung pamilya ni Lot. So bago po ang lahat, sumandali po tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon sa inyong mga salita. Salamat Lord sa wisdom and salamat Panginoon dahil binigay niyo kami Panginoon ng opportunity to once again hear from you. Dalangin po namin Lord, buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At ikaw, Panginoon, ang mangusap. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Gamitin niyo, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyong kaluwalhatian. Lahat po ito, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano ba yung mga matututunan natin sa buhay ni Lot at ng kanyang pamilya? So, nung una po, yung Sodom and Gomorrah was once a great city. So great na ang mga tao po nung panahon na yon ay hindi na po nag-iisip ng anything tungkol sa Lord, tungkol sa Diyos. Ginawa lang po nila yung gusto nilang gawin, kabi-kabilang kasalanan, kabi-kabilang bisyo, kabi-kabilang immoralities. Pag binasa niyo po yung buong istorya ng buhay kung paanong sinira ng Diyos yung Sodom and Gomorrah, makikita niyo po doon na matindi, napakatitindi na mga ginawa nilang mga kasalanan noon. Kaya parang wala nang choice ang Diyos kundi gunawin, otherwise lalaganap. And so we will see na ang si Lot po at ang kanyang pamilya ay inatasan, nagpadala po ang Diyos ng 2 anghel para sila ay bigyan ng pabala, sila ay bigyan ng instructions, ng command. Umalis na kayo dito at pumunta kayo sa mga kabundukan. Iwanan nyo ang Sodom and Gomorrah. So makikita nyo po sa video yung parang short summary ng background po ng Sodom and Gomorrah and yung pamilya po ni Lot kasama ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na babae. And so, makikita po natin na ano ba yung mga lessons? Bakit nga ba pinapaalala ng Diyos sa atin yung asawa ni Lot? Yan. Una, meron po kasing aral, meron pong lesson in looking back. Sabi po sa Genesis 19 verse 17, "Flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away." So makikita po natin that God's command is clear. Malinaw naman po. Hindi naman po nagbigay ng equation ang Diyos, mathematical equation, ang Diyos ng utos niya sa pamilya ni Lot. However, makikita po natin na yung asawa po ni Lot was used as an example ng disobedience and attachment po sa nakaraan. Attachment po sa worldly things. Attachment po sa kaginhawaan ng mundong
na ino-offer ng mundong ito. So, makikita po natin na hindi niya napigilan yung sarili niya at napalingon yung asawa ni Lot. And because of that, naging pillar of salt po siya or naging batong asin po siya. Ngayon, if we look at our Christian lives today, mga kapatid, makikita po natin na may mga instructions po ang Diyos sa buhay natin. Iba't iba po, pag nababasa po kayo ng Biblia, makikita po natin na as simple as seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. As simple as, isa po yun sa mga example na gusto kong ihalin tulad ngayon. Minsan po sa mga buhay natin, yung unahin po natin ng Diyos, minsan parang ang hirap pa rin pong sundin. Bakit? Kasi pag inuna mong Diyos, uunahin mo rin yung gusto niya. Amen? Pag inuna mo ang Diyos, uunahin mo yung will niya. Hindi na yung will mo, hindi na yung paraan mo, hindi na yung gusto mo. So today, makikita po natin na pag tayo po ay hindi nakikinig or pag tayo po ay hindi po tayo sumunod sa mga instructions, sa mga utos ng Diyos sa atin, we risk being spiritually frozen if we are attached to worldly things. And I can attest po sa gantong kalagayan dahil for the past 15 years, I would say na naging spiritually frozen din po ako. I would say na ang buhay ko po is malala nung panahon. And until matuto po tayo na makinig unang-una sa lahat at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin, we also risk of being spiritually frozen. Na parang, Lord, parang hindi ka naman nakikinig sa akin, therefore, gagawin ko na lang yung paraan ko. Lord, parang hindi ka naman nakikinig sa akin, therefore, yung gusto ko na lang yung gagawin ko. However, kapatid, you may have to ask yourselves, wala ba talaga siyang ginagawang paraan o baka hindi mo lang gusto yung paraan niya sa buhay mo? Meron po kasing difference yun. Minsan sinasabi ng Diyos na dumito ka, kasi Lord, mas maganda to eh. Maaring mas maganda sa tingin mo, but since hindi mo naman alam yung naiisip ng Diyos para sa'yo, hindi mo naman alam yung plano niya para sa'yo, we tend to do the easier way. So makikita po natin na from the comfort dun sa city ng Sodom and Gomorrah, pinapatakbo sila ng Diyos saan? Sa kabundukan. From the certainties of life, established ka na dito eh. Meron ka ng set na ako, Lord eh. Okay na ako, Lord. Kahit na yung paligid mo, sisirain, supposed to be sisirain ng Diyos or sinira ng Diyos, kaya kanya pinapaalis. And sometimes, sa buhay po natin, hindi po natin nare-realize na merong plano ang Diyos sa buhay mo, kaya kanya iniiba ng direksyon. Kaya kanya pinapupunta sa kabundukan. However, most of the time po sa buhay natin, hindi po natin nakikita yon as, or nakikita lang po natin siya as uncertainties of life. Kasi ano bang meron sa kabundukan? And if you read the story, tumira pa sila sa kuweba. Kasi wala silang bahay, wala sila doon. Wala silang pag-aari doon. Wala silang kahit na ano sa kabundukan. So we risk being spiritually frozen if we are attached to worldly things. Ano pa? Ano pa yung mga lessons na pwede nating matutunan sa asawa ni Lot? Second is yung danger of looking back. May panganib, kapatid. Kapag hindi ka sumunod sa instructions ng Diyos sa'yo,
and sa buhay natin. Sabi sa Genesis 19 verse 26, but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. So, yung attachment niya sa worldly things, yung attachment niya sa past niya, yung attachment niya sa comfort na ino-offer ng mundong ito, nagdulot ng kapahamakan sa kanya. So makikita po natin dito na marami pong temptations. Marami pong temptations na ino-offer ang mundong ito para po tayo ay manatiling attached. Para po tayo ay manatiling nakakapit. Kasi nga naman nasa mundo pa naman tayo. Tama naman yun, kapatid. I'm not telling you na lahat ng meron tayo is masama. I'm telling you na wag po tayong masyadong ma-attach sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil lahat po nung nakikita natin at nahahawakan natin, lahat po yan is temporary. Amen? Makikita rin po natin na ginamit na example ng Diyos ang asawa ni Lot as a warning. Makita po natin sana na ang Diyos may sinasabi sa atin ngayon sa pamamagitan ng buhay ng asawa ni Lot na kapatid, minsan may mga warning siya sa'yo dahil hindi mo gusto yung warning niya at hindi makakabuti sa'yo yung warning niya, hindi mo na pakikinggan or hindi mo na susundin. Ano pa? So, looking back reflects a heart tied to the past and to distraction. So, nung ako po'y manginginom pa, bago po mag-iwahiwalay, tradition po sa inuman, one for the road. Ganun, magtataas kami ng baso, one for the road. Parang it signifies na tapos na. Marami ng bagsak, marami ng tulog, tapos na, uwian na. And then, unfortunately, sa asawa po ni Lot, nag-one for the road pa siya, lumingon pa siya. Kasi Lord, titingnan ko lang naman kung anong nangyayari. Baka may maisalba pa. Baka kasi merong pang maiwang valuable. Baka kasi merong pang pwedeng makuha from the past, from the place na sinira mo. Lumingon siya. So, God is using Lot's wife as a warning to us na, kapatid, inalis ka ng Diyos dyan for a reason. Inalis ka ng Diyos sa kalagayan mo, maaaring hindi mo gusto at first, is because meron siyang nakikitang destiny para sa'yo. Amen? Nakikita niya na ang plano niya sa'yo is hindi dito sa mundong to na masisira, but sa lugar na kung saan kasama mo siya. Amen? Ano pa po ang makikita natin? Pangatlo is forward-looking faith. Ayan. So, in line po sa ating anniversary theme, ano po ba ang sinasabi sa Philippians 3, verses 13 to 14? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, pag binasa po natin ng dahan-dahan, let that sink in. Ano ba yung nakaraan mo, kapatid? Is it something na ginagamit ng kaaway laban sa'yo para ma-hook ka niya ulit pabalik sa nakaraan mo? Or ginagamit mo yung nakaraan mo as a testimony para magbigay kaluguran sa ating Diyos?
Ano ba yung goal natin? Ano ba yung prize na inaabangan natin? Ano ba yung hinihintay natin sa pagbabalik niya? Is it a Ferrari? Lamborghini ba to? Isa ba tong maraming zeros sa ating bank accounts? Mapalad ka, kapatid, kung meron kang ganun. Mapalad ka dahil the Lord is telling you na meron kang chance, meron kang opportunity to use it for His kingdom. Pero ano ba talaga yung totoong prize natin? Is yung makasama natin ng Diyos for all eternity. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin ang ating Diyos? So, doon tayo tinawag ng Diyos. Andun ang destiny ng isang Kristiyano. That's also the reason why kung bakit meron tayo dapat burden to actually share yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. That's also the reason why kung bakit kailangan natin ibahagi ito sa iba, especially sa mga hindi pa nakakakilala. That's also the reason why kung bakit kailangan nating isabuhay, makita sa buhay natin yung pagbabago. Otherwise, kahit i-share mo yung buong Biblia, kahit batuhin mo ng Biblia yung kapitbahay mo, kung hindi nakikita sa buhay mo, sayang, kapatid. Kasi meron tayong mga, the mere fact na pinapakita natin sa kapitbahay nating unbeliever na tayo'y sumusunod sa Diyos, na tayo'y nakikinig sa Kanya, na tayo'y nagbago ang buhay natin dahil sa Kanya, kahit hindi ka mag-share, magtataka yun eh. Ano ang kain ito? Ano kayang ulam niya nung araw na yun at hindi na siya nagwawalwal ngayon? Hindi na siya nagsisigaw, hindi na siya nagyoyosi. Dati pag nakita mo yung garahe namin, talaga, naging design na po yung upos ng sigarilyo sa garahe namin. So, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Because ang future po natin, mga kapatid, is hindi po dito. Contrary to what the world is telling us. Hindi po dito ang future natin. It's with the Lord. Amen? So, ano ba dapat? Saan ba ako dapat nakatuon? Brother, saan ba ako dapat nakatingin, kapatid? Di, tignan po natin. So, sabi po, so our focus should be on our heavenly goal, not the distractions of this world. Bakit? Kasi marami talagang distraction. Hindi mo nga kailangan bumangon ng kama para ma-distract ka eh. Humawak ka lang ng cellphone mo, hindi mo na malamamalayan, 2 oras ka na nagsuscroll at nanonood ng TikTok. Amen po. Madidistract ka talaga, kapatid. And we have to understand, na lahat pong ito ay dinesign ng mundo para hindi mo makita yung purpose mo. Lahat pong distractions na nakikita natin, uy, ang ganda na. Ayan. So tulad po niyan, napakabilis po so ang focus po natin hindi po sa distractions ng mundong ito, but our focus should be on our heavenly goal, which is with God. Amen? Kasi tinawag naman niya tayo para makapiling siya. Tinawag naman niya tayo talaga
para makasama natin siya for all eternity. Ano pa, kapatid, ang mga pwede nating matutunan? Set your eyes on eternity. Bakit? Dahil sabi, set your minds on things above, not on earthly things. Napaka-simple po ng mga verses. Self-explanatory naman po yung mga verses. So take it po, let's all take it as an instruction from the Lord na parang kung paanong sinasabihan tayo ng Diyos na umalis ka dyan, taka sa kabundukan, and don't look back. Mag-move forward ka, kapatid. Kasi brother, ganito yung ginawa sa akin eh. Hindi binayaran yung utang ko. Hindi binayaran yung utang sa akin. Would it be a consolation kung sasabihin ko sa inyo, higit pa sa ibabayad niya yung ibibigay ng Diyos sa atin? Amen. Would it be a consolation na hindi ka nakaganti, ginawan mo pa ng mabuti, yung kaaway mo, tulad ng sinasabi ng Diyos sa atin, and yet we feel na, kasi baka nagtagumpay sila. Napagtagumpayan nila ako, Lord, hindi ko matanggap. Kapatid, hindi. Wais pong pakikibaka dahil ang Diyos po ang bahala sa kanila. Hindi nyo na nga pinapaintindi sa inyo eh. Kasi Diyos na pong bahala sa kanila eh. Move on na tayo, kapatid. Amen? So, ano bang meron sa langit na hindi mo makikita sa mundong ito? Unang-una is buhay na walang hanggan. Kapatid, kahit na anong skincare ang gawin natin, kahit na anong vitamins ang gawin natin, stem cell man yan, gaano man kamahal yan, makikita po natin na even yung billionaires po ng mundong ito, wala pong nagawa to preempt para pigilan. At ang masakit niyan, on their deathbed, doon lang nila marirealize na wala palang kwenta lahat ng ito. Hindi na po ako lalayo nung nagkaroon po ng cancer si Steve Jobs, wala pong nagawa yung milyones niya. Yung pinakamayaman pong tao sa balat ng lupa na si Solomon, even him acknowledge na lahat ng ito is meaningless. So kung ikaw, attached ka pa rin, kasi kailangan, sunod ako sa iPhone 16. Kalalabas lang kasi. Wala namang masama, kapatid, bumili ka ng iPhone 16 kung kaya mo naman eh. Ang tanong, saan mo ginagamit yung resources mo? Para lang bang mamili ng ganon? Or yung blessing mo ba ginagamit mo to be a blessing as well? May difference po kasi yun. So, ang asawa po ni Lot kasi, hindi niya fixated po siya sa kung ano ang meron sa Sodom and Gomorrah, instead na isipin niya yung magiging buhay niya sa kabundukan. Fixated siya dun sa earthly things na iniwanan niya. May bahay nga naman kasi siya dun. Baka nga dun, may foam. Nahihigaan siya eh. Dun sa kabundukan, wala. Kuweba lang nga eh. Hindi siya sanay ng may lamok. Wala rin siyang off-losyong dala. Ano po ang sinasabi ko, kapatid? Ang sinasabi ko, makita po natin yung contrast ng salvation ng pamilya ni Lot sa salvation po natin kung paano pinadala po ng Diyos ang anak niya para iligtas tayo. Ganon din pong pinadala ng Diyos ang mga anghel sa pamilya ni Lot para iligtas po sila. It's the same contrast po kung titignan po nating maigi.
Kasi kung anong nangyari sa Sodom and Gomorrah, preview pa lang po yun sa mangyayari sa mundong ito pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung masyado kang invested, masyado kang attached, may narinig ako, sabi niya, naghihintay kayo ng pagbabalik. Nandito na nga ako, sabi niya. Napakadelikado po nun kasi tinuturo na po niya na nandito na po, wala na po tayo, wala na po tayong nilo-look forward. Ang pagbabalik po niya, kasama po nun, papalitan po yung mga katawan natin. So, paano naman po yung mga babaguhing katawan na kung hindi kumpleto ang ngipin mo noon, kukumpletuhin ng Diyos. Kung nakakalbo ka ngayon, malagong-malago na yung buhok mo by that time. Amen? Kasi babaguhin ng Diyos yun eh. Amen, Brother Earl? So okay lang po yan sa ngayon kasi hindi po yan permanente, kapatid. Temporary lang po yan eh. So doon po tayo tumingin. Doon po natin iset yung mga isip po natin because sa mundo pong ito, ayan, matinding distractions sa itong ginagawa na to. So makikita po natin to fix our eyes on God's promises, not the fleeting things of this world. Amen? May pangako po ang Diyos sa atin. Panghawakan po natin. Pinangakuan po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano nangyari? Panghawakan po natin. So, makita po natin na sa mundong ito, hindi ka lang niya tuturuang ma-distract, tuturuan ka rin niyang ibigin mo yung mga temporary things. Ano pa po ang mga nakikita nating aral sa buhay po ng asawa ni Lot? The destructive power of worldly attachments. Bakit? Dahil sabi sa 1 John 2, verses 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Pag sinabi po bang anything, may exception po ba? Wala. Pag nilahat po ng Diyos, anything in the world, exempted po ba yung collection natin ng something? Hindi. Exempted po ba yung kung anong meron kang, kung kumpleto mo yung lahat ng models ng iPhone, will it matter? Hindi po. So ang mundo po, tuturuan po tayong ibigin yung nasa mundo. Bakit? Kasi pag ang Diyos ang iniibig natin at sumunod tayo sa Kanya, malulungkot sila. Kasi mababawasan sila eh. That's also the reason why lahat po ng nakikita natin, nahahawakan natin, are all designed to keep us here. Kasi brother, pagka sumunod ako sa Diyos, iningatan ko ang aking katawan at hindi na ako kumain ng taba, ang lungkot naman. Pag hindi na, mahilig ka sa dessert, naku, yari. Ang sarap ng asukal. Di ba minsan pagka
makain ka sa handaan at nakita mo na sarap ng Sans Rival, favorite ko yun eh. So, ang Sans Rival po is one of the cake na favorite ko talaga. And matatawa po kayo kasi yung Sans Rival, ang main ingredient po niya, butter at asukal at mani. So, triple whammy po yun. Tama sa gout, dahil may mani. Tama sa high blood, dahil may butter. Puro butter po yun eh. May layer po ng butter yun. Asukal, alam nyo na kung ano tatamaan ng asukal, ano? So, triple whammy po yun. But, ganun po ini-example na ang mundo po, tuturuan niya po talaga tayong mahalin yung mga bagay na meron tayo. Kaya nga, ang sabi, ang reminder sa atin ni Pablo, hindi naman po yung pera yung masama, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi po yung salapi ang masama, kapatid. Pag inibig mo na yung salapi, dun po tayo magkakaroon ng problema. Pag yung salapi mo, hindi mo na ginamit yan para maging pagpapala ka sa iba, mag-usap kayo ni Lord. Ano pa po? So let go of any earthly attachments that hinder your walk with God. So isipin nyo na lang po na lahat po ng meron sa mundong ito is designed para pigilan tayo sa lakad natin sa Panginoon, sa Diyos. So may kasabihan pong Tagalog, harangan man ng sibat. So mukhang ako lang po yata yun. So pag sinabing harangan ng sibat, walang makakapigil sa'yo. Kasi nga kahit harangan ka ng sibat towards your goal. So sana ganun din po, makita po natin na kahit harangan tayo ng mundo, kahit magpadala siya, kahit gamitan kanya ng kung ano-ano, tuloy lang ang lakad natin, kapatid. Kasi we have to also accept the fact na ang lakarin pong Kristiyano hindi po madali. Amen? Yung magsasabi pong madali ang lakad ng Kristiyano, pinagpala ka, kapatid, kung ganon. Pero even if lumaki ka sa pamilya na naglilingkod sa Diyos, naging madali ba sa'yo? Hindi pa rin eh. Bakit? Kasi yung environment mo, mahirap pa rin galawan. Yung environment mo, magbibigay pa rin sa'yo ng tukso, magbibigay pa rin sa'yo ng pagsubok. So hindi pa rin madali. Lalong mahirap sa'yo dahil wala kang idea kung ano yung papasukin ko ba to o hindi. Buti na lang nakinig ako sa testimony na kapatid. Pag ganito pala ginawa mo, magkakaganto ka. So yun po makita natin. Lahat po ng meron tayo, lahat po ng kaginhawaan sa mundong ito is designed to slow us down, to hinder us from our walk with God. That's also the reason why kung bakit even si Satan, isa yan sa mga pinantokso niya kay Jesus. Amen? Sambahin mo lang ako, lahat ng ito ibibigay ko sa inyo. Which is the ultimate budol. Dahil siya nga yung nag-create ng lahat ng iyon. Di ba, nakikita niyo ba yung budol? Ginawa ko itong lahat, ginawa ito lahat dahil sa akin, and then sasabihin mo sa akin na ibibigay mo sa akin yan pag sinamba kita. So maliwanag po sa patak ng ulan na ang kalaban po, bubudulin ka talaga. Pag wala tayong pinangahawakang salita ng Diyos, pagka hindi tayo nakatingin sa Diyos, pag na-focus ang tingin natin sa
Bakit naman kasi si ganito? Yari ka na, kapatid. Simula na yun ng pambubudol sa'yo. So dapat maging aware po tayo. Ano pa po ang mga matututunan natin sa buhay ng asawa ni Lot? God's call to move forward. Bakit? Meron po tayong mission sa mundong ito kung bakit tayo tinatawag. Or kung bakit tayo tinawag. Makikita po natin na kung dati walang direksyon at walang purpose ang buhay mo, nung tinawag ka ng Diyos, suddenly, meron na. And then the world will tell you, ang purpose mo, kapatid, ang purpose mo, friend, is magtrabaho hanggang mamatay. Di ba parang napakasaklap naman, no? Parang ganun lang ba yung gagawin natin sa mundong ito? Parang, ang purpose natin, friend, is i-enjoy ang buhay. Araw-araw kang lasing. Naku, hindi ka aabutin ng 3 taon siguro nun. Tatamaan ang atay mo. Ang purpose natin sa buhay is makuha mo yung lahat. Lahat-lahat. Hindi po ba kayo nagtataka bakit po yung mga bilyonaryo typically nagkakaroon ng mga foundation, ng mga charity? Because they're trying to find meaning sa kung anong meron sila. Hindi ba kayo nagtataka ang dami nilang charity? Foundations. Sagip Kabataan Foundation. It's all because they're trying to find purpose and meaning sa kung anong meron sila na hindi nila nare-realize na ang purpose at meaning magmumula lang sa source nun, which is ang Lord. Amen? So when God called us to move forward, ano po ang sabi sa Hebrews 12 verses 1 and 2? Let us throw off anything that hinders the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So sinasabi na po kagad sa atin ng Diyos, marami talaga. Pero anong kailangan mong gawin? Huwag kang manatili diyan, kapatid. Huwag mong panghawakan yan. May mga bagay na sa mundong ito, tinawag tayo ng Diyos para gawin. Una is maipalaganap natin yung salita ng Diyos. Amen? Pagka ang church po ay hindi na po ganun ang goal at kampante na po sa kung sino-sinong nasa loob ng church, kabahan po kayo. Pagka hindi na po ganun ang goal ng church, mag-isip-isip po kayo. As long as sinasabi sa inyo ng ating butihing pastor na let's go and make disciples, is because yun po ang goal natin sa mundong ito. Makikita po natin na even si Lord, even si Jesus, na siyang eternal hope natin, siya po ang sasama sa atin. Di ba sinabi rin naman niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundong ito. Brother, nakakahiya naman kasi mag-share. Nakakahiya lang naman mag-share, kapatid, kung ikaw nakikita sa kanto na pawarde-warde doon, nakakahiya mag-share. Kasi mapupulaan ka Nakakahiya lang naman mag-share kasi pagdating mo sa school, ikaw pala yung bully sa school.
Nakakahiya talaga mag-share. Pero ang mission po natin sa mundong ito, hindi po para magkamkam at magkamit ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Bakit? Tinawag po tayo ng Diyos eh. The Lord called us for a mission. At yun po ang mission natin. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? So ano po ang dapat nating gawin? We have to persevere in faith. Do not be distracted by the world's distraction. Mahirap, kapatid, lakad lang. Mahirap, kapatid, laban lang. Kaya nga, may verse na ang magtitiis hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. Otherwise, hindi sana sinabi ng Diyos yun. Hindi mo na pala kailangan magtiis, kapatid. Baka magkaiba tayo ng pagkakaintindi sa Diyos ng Biblia. So, meron po talagang pagtitiis. Meron po talagang pakikibaka. Meron po talaga tayong haharaping mga pagsubok. Uusigin po talaga tayo. Tanggapin na po natin yun. Kasama po sa labanan yun eh. Pero dapat po nating makita at dapat nating ipakita kung ano ang difference ng Kristo sa Biblia at ng Kristong sinasabi nila. Amen? So maraming ipapadala, maraming ibibigay sa'yo, marami kang makakamtan na mga bagay sa mundong ito na maglalayo sa'yo. Yun kasi yung delikado ron eh. Yung lahat ng meron ka, ilalayo ka sa Diyos. Yun yung nakakatakot doon. Kung anong meron ka ngayon, kapatid, at hindi ka nilalayo sa Diyos niyan, bagkus, ginagamit pa ng Diyos yan para mapalaganap ang kanyang kaharian, mapalad ka, kapatid. Pero magtaka ka at magulat ka pagka yung meron ka, ginagamit niya ng kalaban para mapalayo ka sa Diyos, doon ka matakot. Naku, parang ito na yata yung sinasabi ni kapatid. Pagka ginagamit mo yung resources mo at napapalayo ka na sa Diyos, magtanong ka na, kapatid. Kasi dapat yung resources mo is used para maging blessing ka, para makatulong ka sa pagpapalaganap ng salita niya, para hipuin yung puso mo at nakita mo yung kapatid walang makain, pwede kang makatulong sa kanya. Ganun po, pinapakita ng Diyos sa atin na ang worldly things po can be used wisely for His glory. Kung kasama mo ang Diyos, kung nakikinig ka sa Kanya. Amen? So ano pa po ang sabi? Sabi sa pang-7 is, don't look back, keep moving forward. So marami tayong mga nagawang mali, kapatid, nung una, marami tayong mga nagawang hindi maganda sa past life natin. Marami tayong mga hindi nagawang tama. Today, kapatid, the Lord is telling you, this is your opportunity. This is your opportunity to actually do the right thing for the Lord. Gawin mo yung kalooban niya. Amen? The Lord is telling you, kapatid, anak, hindi ka ba papagod sa kalooban mo? Gawin mo naman yung kalooban ko para may kapahingahan ka. Ano pa po ang dapat nating makita? Commit to moving forward with God, focusing on the prize of eternal life. Dahil nga meron tayong hinihintay. Dahil nga meron tayong reward
na inaasahan from the Lord, which is ang buhay na walang hanggan. And so kanina, mapapansin po natin na ang saying po ng mundo, it's the journey, not the destination. Ngayon po natin ulitin yung tanong kanina. May biblical basis ba? Or, ang sinasabi ng Diyos sa atin is, our journey with God determines our destination. Paano mo ginamit ang buhay mo, kapatid? Ilang kaluluwa ang nadala natin sa Panginoon para makakilala at sumunod sa Kanya? Paano mo ginamit yung journey yung binigay sa'yo, yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos, yung resources na binigay sa'yo ng Diyos, paano mo ginamit yan para sa Kanya? Our journey with God determines our destination because, kapatid, we have to accept the fact that we have a destination. Meron po tayong pupuntahan. Depende po sa kung anong gagawin natin, anong ipinamuhay natin, anong mga ginawa natin. Nasa atin ba si Kristo? Ipinamuhay ba natin si Kristo? Sumunod ba tayo sa kalooban niya? Will determine our destination. So hindi ko na po kailangan sabihin kung ano yung isang destination na yon. Kung hindi tayo sumunod sa Diyos. Masakit pong tanggapin, brother, napaka-morbid naman. Hindi, kapatid, katotohanan po yan. Dahil kahit paano yung pagbalik-balik ta rin ng Biblia, yan, totoo po yan. Kaya nga po sinasabi ng Diyos ngayon sa ating lahat, including myself, paano mo ba gagamitin ang opportunity? Paano mo ba gagamitin ang buhay mo para maglingkod? Para sumunod sa kalooban niya? Para manatili sa presensya niya? Dahil lahat ng iyong kapatid, may part yon sa destination mo, sa future mo with God. Amen? So, sabi po sa Romans 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Walang halaga, walang kapalit na halaga yung Diyos na meron tayo sa ating mga buhay ngayon. Amen? And today, mga kapatid, makita po natin, mahirap man ang pinagdadaanan natin, hindi man maganda, hindi man masaya most of the time, kapit lang, kapatid, kasi meron tayong Diyos sa buhay natin. Kasama natin ang Diyos. Amen? So, paano nga ba? How to truly move forward? Paano nga ba, brother? So, makita po natin is, ano ba yung attitude natin? Willing ka bang sumunod o willing ka munang magpalingon-lingon? Willing ka bang lumakad ng diretso sa Panginoon? O pag mag-isa ka na lang, may mga lililingon ka pa na nakaraan. We also have to check our hearts because nakanino ba ang puso natin? Ang puso ba natin ay nasa Diyos? O ang puso natin ay nasa mundong ito? Pangatlo, willingly
receive God's gift of love and forgiveness because pinadala na nga niya yung anak niya sa atin eh. Siya na nga yung kasapatan ng ating kaligtasan. Siya na nga yung kasapatan ng ating buhay. Kaya nga even si Paul, sa aking kahinaan, ang biyaya mo, sapat na. Amen? And lastly, we need to really allow God to move in our lives. Minsan kapatid, madali yung paraan mo, mabilis yung paraan mo. Pero pag sumunod tayo sa paraan ng Diyos sa atin, long term yun kapatid. Maaaring yung paraan natin is just para bukas, para this week, para sa next month, para next year. Pero kapatid, yung solusyon ng Diyos sa atin, hindi lang po para dito. Hindi lang po hanggang next year. At hindi lang po hanggang sa pagdating niya, kundi hanggang sa magkakasama na po tayo. Amen? So, this morning po, makita po natin ang lahat ng ito to really have the burden to really to keep moving forward. Ang lakarin po sa Diyos ay hindi po madali, pero dahil kasama natin ng Diyos, kakayanin natin. Amen? So, as we sing the song at tumayo po tayong lahat, atin pong isipin kung ano po ang meron tayo sa buhay natin na nagpipigil sa atin para lumakad ng diretso sa Panginoon. Isipin po natin, tayo ba gumagawa ng kalooban niya or ginagawa mo lang yung kalooban mo kasi mas madali yun eh. So as we sing the song, let's all be in the presence of God.
inyong mensahe sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil pinakita niyo sa amin, Lord, na lakarin po sa inyo ay paabante. So for us to be able to move forward, Lord, we also have to look forward and only focus on our eyes unto you, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin, Lord, ang kabutihan mo, kapangyarihan mo, ang pangako mo sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita na ikaw, Panginoon, ang magliligtas sa amin. Na ang makasama ka namin ang ultimate prize namin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, Panginoon, ay ang buhay namin, Panginoon, ay para sa inyo. Lord, teach us to be able to submit fully to you. Gawin namin, Panginoon, ang inyong kalooban at hindi po ang kalooban namin. Gawin namin, Panginoon, ang inyong kagustuhan, Lord God, ang inyong paraan, hindi po ang kagustuhan at paraan namin. Lord, ikaw, Panginoon, ang masunod sa aming mga buhay. Yun po ang pinakamahalaga. And this morning, Lord, we want to lift everything up to you, including our offerings and tithes, Panginoon. Lord, alam mo ang pinanggagalingan nito. Alam mo, Panginoon, ang laman ng puso namin. How we want to bless the ministry as we also bless your kingdom. When we acknowledge, Panginoon, na hindi namin kayang i-outgive, Panginoon, ang mga binigay mo sa amin. But Lord, we just want to give something sa maliit na paraan namin, sa maliit na kakayahan namin, Panginoon. Makita, Lord, ang puso namin na willing, Panginoon, magpasakop sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. And today, I speak blessing upon blessing sa inyong mga anak. Lord, huwag niyo pong hayaang umuwi sila, Panginoon, ng down. Huwag niyo pong hayaan umuwi sila, Panginoon, ng mabigat ang mga puso. Lord, pagaanin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at dalahin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, I speak favor, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Favor in health, in studies, in businesses, relationships. Lord, i-restore mo, Panginoon, kung ano ang mga dapat na i-restore sa kanilang mga buhay dahil nakikita mo, Panginoon, ang pagsunod nila sa iyo. Salamat, Lord, sa umagang ito at ikaw, Panginoon, ang patuloy na maitaas, madakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Amen. A blessed Sunday po muli sa ating lahat. And be excited because darating na po for the last Sunday of October, we will be having our 10th anniversary. Ayan. Kaya naman po, sa labas po, meron po tayong pre-order ng ating t-shirts for anniversary. Pwede na po kayong kumuha, magpalista. Ayan. And of course, kita-kita po tayo lahat sa ating prayer meeting every 7 p.m. Wednesday po yan. And of course, Youth Empower or Youth Watch every 2:30 Saturday. And Saturday din po ang Young Adults Ministry. God bless everyone.